At makakaupo na po tayo. Amen. Malapit na po, grabe yung ating Thanksgiving. At alam nyo, one of the most exciting part yan, every year na inaabangan po natin. Dati na-excite ako sa Pasko, pero ngayon mas na-excite po ako sa buong taon kung saan meron tayong sineset na date. Sa isang buong taon, yung buong 2025, taas nga pong kamay dito, sino sa inyo yung namatay? Wala naman, no? So, ibig sabihin yung buong 2025, buhay tayo, amen! Maaring buong 2025, hindi tayo naratay sa banig ng karamdaman, na aksidente, o kung ano man, yung mga daliri nyo, hindi naputol, yung mga tenga nyo, hindi natanggal. Ay may maaaring nagkasakit yung iba, nagkaproblema, nasunugan, at kung ano man. Pero buhay pa rin tayo hanggang ngayon. Kaya sineset up natin to that every year, meron tayong at least one day na we can say, Lord, I cannot put everything into words. Pero alam niyo ba't ko naisip? Na pag may araw ng pasasalamat, dati kasi, nakita ko sa Davao, nung nakita ko itong kulturang ito, alam niyo ginagawa ng mga tao? Sa isang buong taon, minsan, mag-aalaga sila ng mga baboy, kalabaw, mga itlog, pagka Thanksgiving nila, nakita ko ho, nilalagay nila sa stage, dinadala nila ho yung mga hayop na inalagaan nila Ayoko naman magdala kayo ng kalabaw dito, kabayo, para sa pasasalamat. Kaya sabi ko, siguro in a form, dahil tayo namang mga tao, if there's one thing na very attached tayo, yung masyado tayong affected, connected. Alam niyo kung saan? Sa pera. Sa pera, sa totoo lang ho. Maraming tao namumroblema because of money. Nakakagawa ng masama because of money. Nakakagawa ng mabuti because of money. Affected. Ang tao talaga. Kaya nga yung pera, punong-puno ng emosyon yan Yung pera, kaya kala nyo pag nagbibigay kayo ng pera, hindi lang papel o barya, binibigay natin emotions mo na naka-attach into it. Either you are blessing someone with money because of the emotions na naka-attach dun sa pera. Kaya affected tayo Kasi sabi ko, I think one of the best way for us to say, lagi naman tayo nag-worship, nagpapasalamat, nagpe-praise, nagpe-pray at nagsaserve. Sabi ko siguro, because money attached too many, so much emotions into it, yun ang gagamitin nating way in Thanksgiving. That is why we are using the money para sa Thanksgiving. Pero anong gagawin natin sa pera? Babalik naman namin sa inyo, pambili nyo ng pagkain, pangregalo sa inyong lahat. Sa libo nating pong miyembro, we will bless each one of you in our Thanksgiving. Biro nyo, nakapagpasalamat kayo sa Panginoon, and then the leadership of the church naman, gustong ibalik sa inyo yung pasasalamat dahil sa buong taon, nandito kayo sa church natin. Amen? Kaya may Thanksgiving tayo. Our way to thank God and the way of the leadership of the church also to thank you. Naku, nakaka-excite. Kasi ang mangyayari, magkakaroon ho ng mga booth dyan sa labas, bibigyan kayo ng mga stab, ipapalit nyo, makakakuha kayo ng kung ano-ano at lahat kayo uuwi ng may pagkain, busog. At may regalong hawak. Every one of you, hindi per family individually. Individually, imagine kayo nakakita ng church na ang Thanksgiving blessing every member of the church. Pag sinabi kong member, hindi membership as a part of the organization or club, members of the family. Sabi mo nga sa katabi mo, welcome to the family. Amen. Palakpakan natin yung kapamilya natin. Hallelujah. That is why be a part of it. Be part of it. You know, pakita nyo yung Thanksgiving nyo sa Panginoon. Hindi kayo na-aksidente, hindi kayo na-scam, na-hold up, nalagay sa balig ng karamdaman, at kung ano-ano pa. One of the best things sa buhay, alam nyo kung ano, when you appreciate people and when you appreciate God. Alam nyo, nakakainis sa mga tao? Yung hindi marunong mag-appreciate. Tama? Lahat ng gawin mo, lahat ng para bang di niya na-appreciate, nakakatampo yung ganun So imagine the feelings of our Daddy God. Minsan, alam nyo na hindi matampuhin ng Diyos, pero nagtatampo siya, nagsiselos nga siya Nagigrieve din siya si Holy Spirit nagigrieve Nakakatampo when people actually, minsan, kaya si Lord nagtanong 10 yung pinagaling, bakit isa lang ang bumalik? Nasaan yung siyam na may ketong? So you see, the Lord is always looking for people who will respond in thanksgiving. Naghahanap si Lord ng mga taong babalik para magpasalamat. Para magpasalamat. Alam nyo, you can easily
think of any ways, any day, any time na makakapagpasalamat ka. Ang daming maisip eh. Ilang taon na kayo ngayon? Huwag niyo na sabihin. Pero sa taon nyo ngayon, mag-isip kayo, sino yung halimbawa, you are in your 30s o you are in your 40s. Kung nasa 40 kayo, nasa 50 kayo, mag-isip kayo ng mga taong level ng age nyo. 20s, 30s, 40s na namatay. Meron ba? Yes. Kung 40 anyos ka, tapos may mga nakita ka mga taong namatay at your age, sa mapapaisip ka eh. Buti na lang siya, hindi ako. Isa mapapaisip ka talaga, it could be you eh. Pwedeng ikaw yun eh. Kaya nga, talagang excited ako sa Thanksgiving na ito. Amen? Naiiyak tayo, magpapasalamat tayo, sasabihin natin, Lord, thank you po talaga. Mapapa-thank you, Lord, ka na lang talaga. For what happens, mga aksidente ng inyong mga anak, mga sakit at karamdaman na naranasan ninyo, mga disappointments, mga frustrations, pero still you are alive and kicking. Buhay pa rin tayo ngayon, sumisipa pa. Huwag lang naninipa Malakas pa rin tayo ngayon. Kaya ang dami-dami ipagpapasalamat sa Panginoon. Amen! Naniniwala ba kayo sa milagro? Ulitin ko po, do you believe in miracles? Yes. Ako din. Naniniwala din ako sa mga himala. And I have seen a lot of it. Sobra po, ang dami ko na nakitang mga himala ng Diyos sa buhay ko, sa buhay ng ibang mga tao. So many, hindi ko na mabilang. Pero makakalungkot kung people will follow just because of the miracle. Kaya gusto kong talakayin ito. Alam niyo, ako yung isang klase ng tatay, pastor, na want always to put things in balance. I'm a believer ng miracle, pero gusto kong klaruhin din ito. Kasi ayokong sumunod ang mga tao dahil lang may miracle. Paano kasi kung wala na yon? Ang title ng message ko ngayon, are you following miracles or change? Ano ba yung sinusunod mo? Alam niyo, maraming dahilan ng tao bakit pumupunta sa isang lugar, Maraming dahilan. Pero lahat ng dahilan na yun, hindi naman masama kung yun ang dahilan mo. Ano magagawa natin? Okay lang naman yun if that's actually your reason why you do, why you follow, why you're there. Okay lang yun. Kumbaga, kung ba't ginagawa ng mga snatcher, hindi sabing okay mga snatch. Pero kaya lang, may reason siya kasi baka may pambiling gamot na may sakit sa kanya. Kumbaga, yung pressure ang nagtulot sa kanya, ba't niya nagawa eh? Kaya ako si Lord, minsan niisip ko kung ako ang nasa kalagayan ng Diyos, talagang mapupuno ka. Buti na lang, hindi ikaw ang Diyos siya eh. Kasi alam niya paano i-handle everything. Disappointment, sins, frustration, desperation. Alam i-handle lahat ni Lord eh. One time, nagkaroon ng chances where God is always performing miracle through His Son, Jesus. Gumagawa siya ng mga milagro. So alam niya ito ni Lord. Na nakikita na ng mga tao, may bulag, nakakita, may bingi, nakarinig, pilay, nakalakad, lumpo, nakalakad, patay na nabuhay. Nakita na ng mga tao na si Lord nakakagawa ng gano'n. Si Lord naman, aware siya na yung mga tao nakatingin na doon. Nakatingin na. Kaya si Lord, ang galing magtanong eh. So, ang daming mga tao following Him. Libo-libo are following Jesus. Bilang sabi niya, John 6:26. Sabi ni Lord, I tell you the truth. You want to be with me because I fed you. Not because you understood the miraculous signs. Sabi ni Lord, guess what? Alam ko ba't kayo sumusunod? Kasi may bigas. Sabi ni Lord, alam ko ba't kayo nandito? Kasi napapakain kayo eh. Kasi nandyan si Crush. Kasi walang allowance pagka walang attendance. Kasi ganito, may mga reasons eh. Alam ni Lord. Na you're following me because I fed you. Pero masama ba yun? Hindi, wala naman sinabi si Lord eh. Alam niya. Sinabi lang niya na alam niya yon. Pero hindi sinabing masama yon. Kaya lang, maging tayo, wag natin gamitin, ibahin yung interpretation ng verse. Sabi, I tell you the truth, I know. Alam ni Lord yung hidden motives natin and agenda. Totoo naman yun, minsan, di ba, kaya ka lang pupunta sa isang lugar kasi may kailangan ka. Masama ba yun? Hindi. Ba't naman kayo nagtatrabaho? Kailangan sumweldo para magkapera. Masama ba yun? Hindi. Minsan nga, kailangan sumipsip Totoo. Minsan, kailangan magpalakas sa isang tao para matouch mo yung heart niya. Okay lang yun. Huwag lang yung sisiraan mo yung iba para lang lumakas ka.
Yun ang masama, yung meron kang mga taong inaapi. Pero yung minamasahe mo siya para makuha mo yung pabor, okay lang yun. Kaya mag-ingat kayo pag minamasahe kayo ng katabi mo. Baka may kailangan lang yan. Pero okay lang din yun. Amen. Pero sabi niya, gusto ko maintindihan nyo na sana kayo, kung ba't kayo susunod sa akin, hindi lang kasi may mga nakukuha kayo. Ang gusto ni Lord, sumusunod tayo sa Kanya because may hunger tayo na kapag ka i-spend ka ng time dun sa isang tao tapos nakikilala mo siya ng gusto, unti-unti kang nababago. Hindi ka binabago ng taong ito, pero ikaw yung nagbabago kasi nakikita mo siya. Ganun ko naintindihan ng Diyos ngayon. Na the more you are spending time hearing more of how Jesus loves us and who Jesus is to us, nababago tayo. Sino nagbabago sa atin? Binabago tayo ng Diyos? Hindi. Tayo yung nagbabago the more na nakikilala mo itong taong ito. Di ba, nung una, itong taong ito, minsan alup ka, ilang ka, pero nung nakasama mo na, nagbago ka, hindi ka niya binago, pero nagbago ka. Ganun ang nangyayari sa atin. Hindi kayo binabago ng Diyos. Para hindi siya maging unfair na may binago, may hindi. Ang nangyayari, nagbabago tayo. Sa tuwing nakikita natin gaano tayo katanggap ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, tanggap ka ng Diyos. Buong buo. Amen? I want to talk about many people follow Jesus for miracle, pero not for change. Naku, ang ganda nito. Na ang tao minsan sumusunod kay Jesus sa mga himala, pero hindi naman nagbago. Yung bang, ang sama-sama ng ugali mo talaga. And then nagka-cancer ka. Umating ka ng crusade, gumaling ka sa cancer. Pero yung ugali mo, ang sama pa rin. Alam mo, wish ng mga tao sana namatay ka na sa cancer. Straightforward. Totoo. Kasi may mga taong gumaling nga, pero mapanakit pa rin eh. Kaya tuloy sinasabi ng iba, hindi ito sinasabi ng Diyos, sinasabi ng iba tuloy, ayan, kaya nagka-cancer yan, pinapalo na yan. Pero hindi ganun mamalo ang Diyos, ha? Pero ba't nagka-come up sila sa ganun? Kasi nga, yung ugali ng tao, minamatch doon sa nangyayari sa buhay niya. Buti na lang, hindi ganun ang Diyos. Na bine-bless tayo, hindi dahil mabait ka, kundi dahil mabait siya. Bine-bless tayo, hindi dahil tapat ka, kundi dahil tapat siya. Amen. Yun ang dahilan nun eh. Pero, minsan ang masaklap nga, yung mga tao, attracted sa miracle, pero they are not transformed. Totoo naman yun eh, ma-attract ka sa mga miracle, hala, nakalakad yung lumpo. Pero marami dyan, scripted lang by the way ha. May mga scripted, may mga scammer na rin ang mga evangelists. Mga ibang lihis yun, ibang lihis. Meron mga scammer na rin, and it's proven, ang daming, meron pa, prophet na talaga sinasabi, hinuhulaan, na may ganitong pangalan dito, nakatira dito, ganyan, ganyan, ganyan. Parang specific, yung pala sa likod ng tent, merong mga nag-search na sa kanila sa internet, sa kanilang mga Facebook. Kaya yung prophet, alam na alam, kala mo talaga yung prophet, yung pala profit para kumita. Yung mga ganun. Na mga na-expose. Kasi nakita, marupok ang tao eh. May bangkay lang na hindi naagnas, sinasamba na eh. May nangyari sa Pilipinas yan, na ilang buwan na hindi naaagnas. Ang ginawa, binubuhusan ng tubig, sinasahod sa ilalim yung tumutulong tubig, tayo iniinom nila. Gumagaling naman yung iba, placebo effect. Gumagaling naman yung iba, na yung paniniwala nila, gagaling ako dahil dito, gumagaling naman. Diba naniwala rin kayo na yung himulmol na nilawayan, nilagay sa noon, nagtatanggal ng sinok? Placebo effect yun eh. Yun naman lagi ka natatakot, nocebo effect, ibig sabihin negatively. Sobrang nakininiwala ka sa negative, tapos nangyayari nga sa'yo. Murphy's Law, the things that you've been afraid of happens to you. What prinsipyo kasi yun eh. Nangyayari yung mga ganun, totoo yun eh. Pero the crowd followed Jesus dahil doon sa food at saka wonders. Doon sa mga kagilagilalas. Eh tayo pa naman mga tao, pagka may nakitang mga kagilagilalas, di ba masyado tayo na-attract? Kasi kagilagilalas nga eh. Parang ang gilas nito. Kakaiba. Naapektuhan ka tuloy. Ang problema, hindi mo nakita na ang gusto ng Diyos, what He wants from you, new heart. Ang gusto ng Lord sa atin, bagong puso. Many want God's miracles pero not God's methods. Marami gusto miracle pero hindi methods. Kaya pagka halimbawang sinisimula ng baguhin ito, ayusin ito, maging responsible dito, maging ayaw na.
pero magaling lang sa miracle. Magaling lang yung nabago siya, gumaling siya, pero pagka dadalhin mo na yung commitment and loving and forgiving, hindi masyadong binibili. Kasi nga, now, it goes inward, hindi outwardly. John chapter 2, tingnan niyo itong verse 23 and 25. Because of the miraculous signs Jesus did in Jerusalem at the Passover celebration, many began to trust in Him. Nakuha niya yung tiwala ng mga tao dahil sa mga milagro nangyari. Oh, look what happened. But Jesus did not trust them. Why? Because He knew all about these people. Galing, no? Sabi ni Lord, mga taong ito, dahil nakita nila yung mga miracle, grabe yung tiwala nila sa akin. Pero sa isang translation, I know their hearts are shallow. Sabi niya, pero alam ko, mabababaw ang puso ng mga taong ito. Mayanig lang ng konti yan, ayaw na yan kay Lord. Kaya marami mga backslider na mapapaso, mag-aapoy on fire for the Lord, pero pag nahawakan ng apoy, napaso na, umuwi na. Ay, kumbaga magpe-pray na, Lord, pag apuyin mo ako, pag dumaan na sa apoy ng problema, nasunog na. Nawawala na. Alam niyo maganda sa miracle, tutulungan niya tayo sa mga sitwasyon ng kahirapan, ng sakit at karamdaman, at kung ano-ano. Miracles help your situation, pero mas importante, magkaroon ng change to help your soul. Yung miracle ang tutulungan niya sa'yo, sitwasyon mo. Pero yung changes, alam niyo, tutulungan niya sa'yo, kaluluwa mo. Kaluluwa mo. Kaya dapat mayroong changes na mangyari. Ang pinifix kasi ng miracle, external lang. Pero ang pinifix ng transformation, internal. Kaya alam niyo kung ano maganda, hindi modification. Ano? Transformation. Alam niyo ba ang Christian pwedeng i-modify ang behavior? Yung mabait ka pag may tao, mabait ka pag nandyan siya, pero pagka wala na yung kakilala mo, labas na yung ugali mo. Yun yung transformation versus modification. Maraming Christian, they just modified their behavior. Pero hindi talaga nagkaroon ng heart transformation. Kasi pag nagkaroon ng heart transformation ng isang tao, may tao man o wala, hindi yan magsasyabu. Hindi yan magbibisyo. Alam niya, mag-isa siya, hindi niya gagawin yun Kasi alam niya sa loob niya, I am a changed person. I am a changed person. I realize God is more concerned changing you kesa impressing you. Alam niyo, kung gusto lang talagang magpa-impress ni Lord, habang nagpipreach ako ngayon, magpapalabas siya ng angel sa likod ko At sasabihin, totoo ang sinasabi ng anak ko. Impress kayo lahat sigurado. Baka magluhuran pa kayo. Dahil may angel sa likod ko. Kaya lang pagkatapos doon, na-impress lang kayo. Nabago ba kayo? Kaya we need to be what? Kailangan bukod sa spectacular, hinahanap natin yung supernatural. Pero, spectacular and supernatural, pagka na-convince ka na totoo yun, ang ending sa'yo, how will you apply it into the natural? Paano natin i-apply yung super, yung specta, sa natural life mo everyday? Paano natin i-apply sa asawa natin yon, sa anak natin yon, all these miracles that we have seen? Kasi po, nakakita ko ng mga taong nagtumbahan, pero pagtayo, masama pa rin ang ugali. Seriously, I have seen so many people went to the altar. May mga nagbago, pero karamihan, same pa rin. Miracle can deliver you out of trouble. Pero alam nyo, ang change will keep you out of trouble. Yung milagro, nasa trouble ka na, biglang, Lord, thank you po sa miracle. Buti na lang may sumalba, may nagbayad. Buti na lang, Lord, gumaling, maganda yung resulta, miracle. Pero alam nyo, ang changes, hindi ka niya lalagay sa trouble. Dahil nagbago ka, hindi mo kailangan ng miracle. Dahil nagbago ka na, umayos ka na, nag-responsible ka na, nagtinu ka na, hindi mo kailangan tuloy yung mga bagay na hindi inaasahan. Kaya nga, when people are trying to amaze you with miracles, I think mas importante yung surrender. Kasi yung surrender will change you. Yung amazement will amaze you. Maa-amaze ka lang, pero hindi ka ma-change sa mga miracle na nangyayari. So, don't let the needs for miracle distract you. Huwag po nating pilitin na kailangan may miracle, kailangan may miracle.
Why? Alam niyo po, pag si God nag-perform, mas interesado siya sa ating mga karakter, sa ating mga puso. Kaya ang dadasalin natin, Lord, gusto ko talaga, Ama, na paggalingin mo kami sa iyong latay at mga sugat, magaling na kami. Pero kung hindi po kami gumagaling pa, kasi dito marami nagtatampo eh. Dito marami nagtatampo. Lalo maraming nahahype. Nakwento ko na ba sa inyo na may one time, nagpa-pray sa lahat ng mga taong may salamin sa mata? Tapos sinabi nila, pinagaling na kayo ni Lord. Nag-amen naman lahat ng mga taong nakasalamin. At sabi niya, kung talagang naniniwala kayo, na pinagaling kayo ng Panginoon, tanggalin yung mga salamin, pinagtatanggal lahat. Tapangan at durugin nyo, pinagbabasag lahat yung mga salamin. Oh. Hallelujah, magaling na kayo. Amen, amen. God bless you. Nung nag-uuwi na, nagkakapaan ho, hindi man kakabanggaan eh. Let me tell you, kung pagagalingin talaga naman papagaling. Kaya sabi ko, I believe in miracles. May pinag-pray ako, may goiter, umimpis. Bingi nakarinig. And so many miracles I have seen. And I'm still into that. Pero at the same time, para dun sa mga hindi nakakaranas ng ganon, nandito rin ako para sa inyo. Para sabihin sa inyo na it's okay. Kung hindi ka gumaling, huwag ka magtatampo sa Diyos. It's okay, pray ka ng pray, hindi nagpa-prosper yung negosyo, it's okay. Hindi tuloy tayo nagtatampo. Amen? Sabi mo nga sa katabi, huwag ka kasing tampuhin. Iba tampuhin eh. Ang daling ma-offend. Miracles are sign. Pag sinabing sign, pag pumasok po kayo sa New Life, sa gate ng Westminster, may nakalagay po doon, New Life Tondo, this way. Sign yun, huwag kayo magsisimba doon. Ito na pala yung New Life Tondo. Hindi, sign lang yun, this way. Dito po yung New Life Tondo facilities. Hindi doon, pero may nakalagay doon, New Life Tondo. Pero hindi yun. Yung miracle, sign lang yun, pero hindi yun si Jesus. Amen. Kaya marami, people following miracle, pero hindi na yung miracle worker. Gusto nung iba blessing, hindi yung blesser. Gusto nung iba yung gift, hindi yung giver. Let's go back to the person. Ang sign post to someone greater. Dapat ganon. Baga, pag may sign post, pinupunto nito yung someone greater. Ibig sabihin, hindi destination ng miracle. Maraming tao, pagkatapos ng miracle, pagkatapos ng promotion, pagkatapos ng blessing, pagkatapos ng provision, huminto na doon. After that, wala na, hindi na nagtuloy-tuloy uli. Ngayon gusto nila, para maging on fire uli sila, kailangan may provisioners na naman. Para bumalik uli sila sa active Christian's life, kailangan may miracle na naman. Kailangan may, iba nga, alam nyo, hindi miracle, kailangan may lindol na naman. Kailangan may pananakot na naman para maging active uli sila. Pwede bang hindi kailangan may miracle, may takot, may sakit bago ka maging active? Pwede bang kahit wala ng mga yon, lagi kang available para kay God at sa mga tao? Nangyari na yung totoong miracle sa'yo. Pag ganon. Then real miracle happens. Why? Yung iba, they really prioritize miracle. They worship the miracle to a point na hindi na nakita yung God behind it. Na mayroong God behind all those people. Even if God is silent, trust me, He's still present. Ulitin ko po. Kahit si Lord hindi nagsasalita sa palagay nyo sa mga buhay nyo, nandun si Lord. Nandun si God. Halimbawa, nagdasal po kayo na makuha ang mga ganitong bagay sa buhay natin, hindi nangyari, trust me, God is still there. Nandun kayo ngayon sa ICU. Hindi nangyari yung mga prayers ng mga tao. May pinsan kami ni Leia, pinag-pray namin batang-bata, na pinsang buo namin. Pamangkin bale, no, nung aming pinsang buo. We all prayed. Nagkaroon pa doon ng praise and worship araw-araw sa ospital, sa ICU. Pero hindi nangyari. Namatay pa din po. Ibig bang sabihin nun? Hindi na totoo ang Diyos, wala na si God. Kaya pinipreach ko ito, iba ayaw i-preach ito eh. Ayaw sabihin na totoong nangyayari na may mga tao hindi talaga gumaling eh. Namatay pa nga eh. Lagi sasabihin, hindi, basta. Hindi, kailangan tanggapin natin na talagang minsan, nangyayari yun.
Kaya one of the most powerful things sa life natin is acceptance. Minsan you have to accept na break na kayo. Huwag ka na mag-emote-emote pa. Minsan you have to accept na tanggal ka na sa work. Huwag ka nang manumbat-numbat pa. Minsan you have to accept na talagang naloko ka na-scam ka na wala talaga You have to accept that. Kesa alam nyo kung ano, laging masama ang loob, naninisin, ng beblem, di makamove on. And I've seen people na gano'n ang nangyari. Hindi makamove on sa Diyos, hindi ka makamove on sa tao, hindi makamove on sa lahat ng pwede niyang i-blame. And that hurts God. Kasi hindi ka makamove on sa mga bagay na nangyari sa buhay natin. If your faith dies because miracles stop, then your faith was in the miracle, not into God. Halimbawa, nag-stop ka na maniwala. Ngayon, doon mo napatunayan na yung belief mo pala, yung faith mo pala, nasa miracle, hindi kay God. Kaya nyo bang maniwala sa Panginoon na mabuti siya kahit masama ang nangyayari sa inyo? Ulitin ko po. Kaya nyo bang paniwalaan that God is good kahit hindi good ang nangyari sa iyo? Titignan mo sa magandang anggulo talaga Sagot kayo all the time God is good. The devil is bad. Tama na, ba't kayo natatawa? Nalito na kayo. Ulitin ko, God is good. The devil is bad. Dapat all the time din. Para hindi pag may bad thing, sisisihin mo kay God. Sisihin mo na lang yung demonyo kaysa asawa mo. At least yung demonyo hindi ka kayang awayin. Yung asawa mo, pag sinisi mo, away yun. Sabi mo sa katabi mo, walang sisiyan. Ang gusto kong i-point the absence of miracles doesn't mean absence of God. Hindi ibig sabihin walang miracle, walang provision, walang healing, walang nangyaring ganito, absence na si God. Please don't ever think that. Para hindi tayo nagiging mga bata, mga childish. Hindi nabigyan ng lollipop, nagtatantrum. Para kung hindi man makuha natin yung mga bagay-bagay sa buhay natin, we still put our trust in Daddy God. Amen? Pag pinipili natin o hinahabol natin yung miracle, baka ang mangyari, yung miracle ang hinahabol natin, pero hindi yung gumagawa ng miracle. Alam nyo, mangyayari talaga yung miracle basta ang hinahabol natin si God Kumbaga, basta yung heart mo, gusto mo laging makakonect lang kay God, hindi mo napansin ang dami ng miracle na nangyayari sa inyo. Ngayon, dito ko tinitignan ang mga totoong follower ni Christ. True followers seek transformation, not experience. Not experiences. Kaya alam nyo kung anong magandang maranasan ng tao? Yung totoong pagtanggap na nagbabago na siya kahit hindi niya nakukuha yung gusto niya. Gusto niyo malaman yung mga people na matured at saka immatured? Yung immatured, pag hindi nakuha ang gusto, nagtatampo. Naniniwala po ba kayo doon? Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yon. Ang mga immatured, pag hindi nakuha yung gusto, nagtatampo. Pero alam nyo, ang mga matured, kahit hindi niya makuha yung gusto niya, sasabihin sa sarili niya, it's okay. Baka hindi pa time. Matured yun. Matured yun. Baka hindi pa time. It's okay. Baka I'm not ready. Matured yun. Lalo yung mga natalo. Halimbawa, sumali kayo sa mga beauty pageant sa Binibining Pilipinas, tapos hindi ka man lang nakapasok. Sa application pa lang. Pero tanggap mo sa sarili mo na baka pang Binibining Barangay 103 lang ako. Hindi pang Binibining Pilipinas. Pagtanggap mo na gano'n, matured yun. Alam nyo, marami kayong makikita na mga nanay, galit na galit sa mga anak pagka hindi nakakuha ng mataas na grade ng card. Kaya pag yung mga anak nyo lumalapit na at may dalang card, at i-report na sa'yo yung mga nakasulat, o kaya pagka lumapit yung anak mo, Nay, o bakit? Pinapatawag ka po sa school. Anong kalokohan ginawa mo? Patapusin mo muna yung bata, baka mamaya sasabitan po kayo ng medalya. Yung iba hindi pa nga tapos, nag-iinit na yung ulo Kasi bakit? Nakatuon ka kasi na dapat laging
maganda yung mangyayari sa anak mo. Pero paano kung hindi? Tanggap nyo ba yung mga anak nyo pagka hindi nyo gusto yung ginagawa nila? Dapat. Dapat po. When you don't like your children, what they are doing, na against sa gusto mo, una lagay mo sa sarili mo, wala akong magagawa, sa akin nagmana yan. Dapat tanggapin nyo po muna agad para hindi ka masyadong sumabog. Why? Kasi your children are your privilege, not your property. Yung mga anak natin, pribilehyo natin, hindi property natin. Hindi dapat ganito ka maging in the future. Hindi, wag. Wag po. O, mga batang nandito, may sabihin ako sa inyo. Wag kayong maging base sa kung ano yung gusto ng magulang nyo sa inyo. I'll tell you honestly. Kunwari, wala mga nanay at tatay nyo rito, ha? Wag kayong maging, kasi sabi ng nanay ko, maging ganito raw ako, eh. Sabi ng nanay ko, gusto niya maging engineer ako, eh. Ayaw mo talaga nun. Kasi hindi ka talaga para doon. Naku, pagka-engineer ka na, mapu-frustrate ka lang. Baka mamaya, gusto mo pala, maging police, naging engineer ka. Kaya kung ano-ano mga pinagbababaril mo dun sa building. O hindi mangyayari yung gusto mo, eh. Kasi nga, hindi ikaw yun, eh. O kaya naman kayo mga nanay, huwag niyo naman pilitin yung mga anak niyo. Maging pastor ka, anak. Gusto ko maging katulad ka ni Pastor Herbie, palitan mo siya. Sa akin, okay lang yun. Ewan ko sa kanya. Ang gusto niya pala, siya yung kinakaunsilan ng pastor. Wala kang magagawa. Pati niya yung pagpapastor, hindi mo yan mapipili, eh. Hindi ko nga pinili, ayoko nga maging pastor, eh. Hindi mo yan mapipili, dapat maging ganito ka, eh. Hindi ho. Alam niyo, totoong followers, changes is the real evidence of discipleship. Hindi Bible. Hindi cell group leader. Hindi attendance. Ang totoong discipleship, na evident, nagbabago yung tao. Bumabait. Sabi mo sa katabi mo, bumabait ka na. Alam niyo ibig sabihin nun? Disipulo na yan. Disipulo na yan. Romans 12:2, be transformed. Sabi niya, look at this. Don't copy the behavior and the customs of this world. Anong gawin daw? Let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good, pleasing, and perfect. Ang nangyayari, nagbabago yung isip natin. Bakit? Discipleship are measured by change, not by chills. Alam nyo, kaya ako, hindi ako masyadong Ilan na ang disipulo mo? Meron po ito, si Crispulo Dracula, at si... Pero pag ito naman si Dracula, nagbago, hindi na naninipsip ng dugo. Kahit isa lang yon, para kan may 1,000 disciple nun. Pero ang dami mga member, pero lahat yun, mga kriminal pa rin. Wala din, naging organized na criminal discipleship group kayo. Ang nangyari. Kaya alam nyo kung ano maganda? Makita mo in front of your eyes, paano yung tao nagbabago sa pamagitan ng buhay mo. Amen! Hindi na sa pamagitan ng mga methods, formula, strategy. Growth is better than goosebump. Pastor, pag nagwo-worship tayo, dati kinikilabutan ako, ngayon hindi na. Pastor, dati pag sa worship pa lang, umiiyak na ako, ngayon hindi na. Okay lang yon. Siguro dati masyado kang emosyonal lang. Kaya lagi mong binibase ang presence sa iyak at saka balahibo. Pag hindi na po tumatayo ang balahibo nyo at gusto nyong tumayo ang balahibo nyo, pumunta kayo sa madidilim na lugar. Yung kinikil, yun. Gusto palang balahibo mo tumayo, eh. Pero sa worship, hindi po yan ang basis. Hindi goosebump, hindi tears. Pastor, yung isang pastor, nung nag-preach siya, naiiyak ako kasi. Ang galing-galing niya, eh. Pero ba't pag ikaw, pastor, hindi ako naiiyak? Gusto mo palang maiyak, manood ka ng maalaala mo kaya. Yung pala ang gusto niyo umiyak, eh. Ako naman, ang gusto ko, matawa kayo. Kayo naman, gusto niyo maiyak. Pero minsan, alam niyo, dati yan ang goal ko. Pagka mag-i-speak ako sa mga youth conference, sa mga churches, sa mga camp, ang goal ko, kailangan mapaiyak ko sila. Dahil pag naiyak sila, ibig sabihin nun na-bless sila.
Ngayon hindi. Ayoko nang lukohin yung sarili ko at yung mga tao. Ang gusto ko ngayon, I will speak from my heart, it will go straight to the heart of the people. Sasabihin ko talaga kung ano yung totoo na pinapasabi ng salita ng Diyos. Amen! Kahit hindi sila maiyak. Ang mahalaga sa akin, magbago siya. Kasi yung snatcher, umiiyak din yun pag nahuli. Pero after 3 months, snatcher na naman eh. Tama o tama? Sabi mo sa katabi mo, may tama ka. Why? The greatest miracle is a changed life. Alam niyo, totoong miracle, changed life. Tingin kayo kay pastor. Come on, look at me. Pag napatawad mo yung taong mahirap patawarin, miracle yun. Ikaw, sarili mo. Itong taong ito, nanuknukan ng kunat, mas makunat pa sa belekoy, tapos na-convince mo na i-bless ka, miracle yun. Miracle yun. Kaya ngayon, tingin kayo kay pastor. Si Kristo, ang Panginoon, may hinawakan siya 2 isda at saka 5 tinapay. Yung iba ang preach ganito. Okay lang naman to, 2 another view eh. 2 isda, 5,000 mga lalaki, tapos may 5 tinapay. Ang nangyari, sa kwento ng storya ng Biblia, yung 2 isda, dumami. Yung 5 tinapay, dumami. 12 mga basket pa ang napuno na sobra. May isang side ng miracle. Alam niyo kung ano? Ang isang side ng miracle, hindi dumami yung mga 2 isda na dumami na, hindi ganon. Ang isang side ng miracle, si Jesus nagtanong kung anong meron tayo dito para makakain ng lahat, walang mga nagbibigay. Ayaw namin to, sa amin din to, may batang lumapit. Lord, ako po meron, 2 isda at saka 5 tinapay. Dinala ni Philip. Sabi ni Lord, grabe, of all the people na nandito, itong bata pang ito, ang nagbigay. Have you imagined that? Na-convict yung mga tao? Oo nga, no? Yung bata pa yung ginamit. Sige, magbibigay na rin kami. Lahat ng mga nandoon, dahil usually ang mga tao nung time na yon, lagi silang may baon na isda at tinapay in their bags. Pinagbibigay ngayon nila. So, 2 tinapay naman, dumami ng dumami. Sobra-sobra pa. Lahat nagbigay eh. Ano ang totoong miracle? Dumami yung mga tinapay isda o naging mapagbigay yung tao? Baka isipin natin, mas ang miracle yung generosity. Hindi yung productivity. Hindi dumami yung productions, miracle na. Kasi pag laging ganon, baka ang gagawin mo, alam mo kung ano? Ilang kayo sa bahay? 12 tayo. Huwag kayong mag-alala. Laging may miracle. Bibili lang tayo ng 1 dilis. Nasa Bible naman kasi yun. Bibili tayo ng dilis at saka 3 butil ng bigas. Lord, padamihin mo ito. Baka ganun na lagi ang gagawin mo. Alam nyo, anong miracle? 12 kayo sa bahay, yung 6 may trabaho. Yung 6, sa bahay, nag-aayos. Alam mo ang miracle? Yung mga tao naging masipag, hindi madamot, nagbibigayan. Yun ang miracle. Paano, pastor, kung dumami yung dilis? Di good for you. Dumami yung dilis, yung 3 butil mong bigas, naging 3 kilo. Di good for you. Pero wag mong i-expect na laging gagawin ng Diyos yun. Ano ka, bali? Ganun ba si God? Lagi ka nang bibili 1 dilis, pararamihin niya palagi? Di kung totoo, hindi saan nangyari na lagi yun? Hindi eh. Ang gusto ni Lord, magtrabaho ka kaysa umasa ka sa dilis na dadami. Ang gusto ni Lord, maging mapagbigay tayo para mas lalong kumilos ang galaw ng Panginoon. Healing is wonderful, but holiness is greater. Maganda yung healing eh. Pero yung righteousness, mas greater yan. Alam nyo, a changed heart is the biggest miracle than a healed body. Maraming tao, walang sakit, pero masama ang loob at kalooban. Pero may mga tao, may sakit sila, pero napakaganda ng ugali. Sino masarap kasama? Yung taong may sakit na mabait o yung taong malusog na masungit? Di ba, doon ka na sa taong kaya lang yung iba naman ganito. May sakit na nga, masungit pa. Ang hirap ay alagaan ng ganon. Paiinimin mo, itatabig yung gamot.
Pakakainin mo, ayaw. At kung ano-ano pa, ang hirap ng ganon. Kaya alam nyo, bago talaga tayo gumaling, alam nyo ba, based on studies, ang mga tao na mas mabilis na gumagaling sa sakit, ito yung mga taong masayahin. Mas mabilis silang gumagaling pag masayahin sila. Pero yung mga taong masungit, ang tagal gumaling yung mga sakit niyan. Sabi mo sa katabi mo, maging masayahin na lang. Tingin kayo kay pastor. Ang miracle instant, pero ang change process. Huwag kayong masanay sa instant. Alam niyo ba, mas masarap pa rin yung pinagluto ka talaga? Masarap pa rin yung pansit kanto na niluto talaga, binabad muna sa mainit na tubig, nilagyan ng mga sahog, unti-unti talaga, tapos pinagpapawis na, tinataktak yung pawis doon. Kesa sa bibili ka ng pansit, talagyan mo sa tubig na mainit, yun na. Iba pa rin yung may effort. Iba pa rin yung may process. Iba pa rin yung healing mo, gumagaling ka una internally, pangalawa na lang yung outwardly. Iba pa rin yun. God can give miracles suddenly, but He builds the character slowly. Kaya niya ibigay yung miracles suddenly pero alam niyo yung character, slowly yan. Sabi mo sa katabi mo, pabait tayo ng pabait. Slowly yan. You know what God wants? Hindi naman excitement, obedience. Ang gusto ni God, hindi excitement, obedience. Alam ni Lord, ma-excite kayo palagi pagka mayroong mga miracle na mangyayari at kung ano-ano. Kaya lang, lagi kayong titingin doon. Ito pa nga ang dangerous eh. Tingin kayo kay pastor. Yung iba sa inyo, hindi lahat, yung iba, tinitingnan muna, sino kaya magpipreach? Ay, hindi si Pastor Herbie. Iba magpipreach. Alam mo yung nangyayari doon? Hinahanap nyo na yung favorite nyo. Hindi nyo nakikita na kahit sino mag-preach dito, mabe-bless kayo. Amen? Why? Kasi nga meron tayong mga specific people na gusto lang natin, dapat sila lang. Dapat laging may miracle lang. Dapat laging may ganito. Dapat laging may iyakan lang. Pero naghaharap na tuloy tayo. Nagiging ano ka ngayon? Picky and choosy. Dapat, kahit sino ang mag-preach, bukas yung puso natin na alam natin, makaka-receive tayo ng miracle. Amen? Ito yung totoo. Obedience leads to miracles. Not the other way around. Hindi dahil may milagro, kaya ka susunod. Pero alam nyo, sa ating pagsunod, nandun yung miracle. Doon natin na-experience yung miracle sa ating obedience. Ano gagawin namin, pastor? Follow change, not miracles. Tinatapos ko na po. Follow change, not miracles. Simulan natin ilagay sa sarili natin, Lord, I want to be changed first inside. Alisin mo yung pagiging mayabang ko. Alisin mo yung pagiging masungit ko. Alisin mo yung pagiging kuripot ko. Alisin mo yung pagiging ma-pride ko, pagiging seloso ko, inggitero ko. Ayusin mo po ito. And then, miracles is now taking place. Tapos nagkakaroon ka ng kakulangan, hindi ka nagsusungit, nagagalit, naninisi. Nagkakaroon ka uli ng sakit na naman, susumpong na naman yung sakit na yan, hindi ka na ngayon, nagtataranta ka agad-agad. Alam niyo kung bakit? Kasi nga ayos na yung puso mo. At saka ka ngayon magsisimulang gumaling na totoo. Tsaka mo ngayon magsisimulang makuha yung mga bagay unti-unti sa buhay natin. Without you demanding it. Hindi ka demanding. Why? Alam natin, Lord, kung makuha ko man o hindi, okay lang. Amen? Kung makuha nyo man ang isang bagay o hindi, sabay-sabay, sabihin nyo nga po, okay lang, Lord. Value correction more than hype. Mas i-value nyo yung correction ni Lord sa buhay nyo kaysa yung nahahype tayo. Ano kakantahin natin? May kanta ba tayong kakantahin? Ang hirap isipan ng kanta eh. Na ang priority natin pagbabago eh. May alam akong kanta, kaya lang hindi siguradong di nila alam eh. Kinanta ito ng anak ni Brother Eddie Villanueva.
Naging mayor siya ng Bulacan si Johnny Villanueva. Ang title ng kanta, hindi ko din alam. Pero may part doon, sabi niya, ako'y magpupuri sa iyo, anumang kalagayan ng puso, nagagalak pa man o nagsisiphayo, ako'y magpupuri sa iyo at wala nang iba akong sasambahin sa tuwina. Ganda nung kanta, no? Hindi lang maganda yung kumakanta. Pero yung kanta, hindi man tayo gumaling, magpupuri pa rin tayo sa Panginoon. Tayo tayong lahat. Come on, hallelujah. Ano man ang mangyari, alam nyo, ngayon magkakaroon yung totoong miracle. Kasi ready ka na eh. Ready ka na eh. When your hearts are ready, then miracles will follow. Ready na tayo eh. Pag nandiyan na, yung puso natin, Lord, hindi na kami sa iyo nakatingin. Alam nyo kung ano yung miracle na nakita ko lahat when I studied this in the Bible? Tingin kayo kay PPH. Maya-maya, paupuin uli kayo para another 1 hour. May isang babae, 12 taon, for 12 years, inaagasan siya ng dugo. Sabi ng Bible, she spent all that she had. Naubos na yung kanyang mga kayamanan. So dating may kaya sa buhay, naubos na sa lahat ng pagpapacheck up sa iba-ibang mga physicians or manggagamot. Hanggang sa alam nyo kung ano nangyari? After she tried everything, siguro dati, walang problema sa akin sakit na may pera ako eh. Walang problema yung sakit, ospital, may connections ako eh. Until she lost everything. Nung wala ng lahat, look, ito yung miracle na hindi napipreach masyado. Nung wala na yung pera niya, nung wala na yung connections niya, tingin kayo kay pastor. Pag umuwi kayo, may nakita kayong mga patay sa ataol, ba mga nakaganyan niya? Tama? May nakita na ba kayong patay na nakaganon? Wala, di ba? So nakaganyan lang yan. Habang nakaganyan siya, tingnan niyo itong katotohanan na ito. Habang nakaganon yung patay, bulungan mo. Kung babae yan o lalaki. Kung lalaki, brother. Meron ako ditong 1 billion. Gusto mo? Yung patay. Sabi mo sa kanya, brother, meron ako dito, isang baol ng ginto. Gusto mo? Lalaki, brother, meron ditong babaeng napakaganda para sa'yo. Gusto mo? Pero nung buhay siya, palagay nyo, magugustuhan niya ba yung alok kung buhay siya? Magugustuhan niya ba yung alok kung buhay siya? Yes! Pero ba't hindi niya na tinatanggap yung alok? Ano yung pinakabagay na nawala sa kanya? See? Alam niyo ba't baliwala na sa kanya lahat ng mga bagay na yun? Sa totoo lang, kung marirealize nyo lang na may mas mahalaga pa sa 1 bilyon, sa isang baol ng ginto, yung buhay na meron tayo. Kasi pag nawala sa iyo yan, kahit anong alok sa iyo ng mundo, hindi mo na tatanggapin. Kasi na-realize mo that the most important thing in us is not what we do, not what we have, but our life. Ang sarap na buhay tayo. Ito yung miracle dito. Sabi ng babae, Lord, wala na. Wala na yung pera niya, wala na lahat, everything. Hindi masyadong napipreach ito eh. Alam niyo kung ano yung miracle na nangyari sa babae? Hindi yung huminto yung pagdurugo niya. Nung na-realize niya na wala na siyang ibang pwedeng pagtiwalaan kundi ang Panginoon. To a point na kahit mahawakan na lang niya yung laylayan ng damit, okay na siya doon. Yun ang miracle. When you think of everything na hindi lang yung ano yung makukuha mo. Yung miracle na ma-focus everything to Jesus Christ. Yun ang totoong miracle. And I pray for everybody na lahat po kayo, unang focus natin kay Jesus. And then miracles will happen. Amen? Hallelujah.